Sa isang underground arena sa Bangkok, Thailand, isang matapang na lalaki ang nakatakdang lumaban sa isang mabangis na oso na kumakain ng tao na isang laban hanggang kamatayan sa harap ng mga manunood. Sa isang iglap ay sinusugatan ng oso ang noo ng lalaki gamit ang matulis nitong kuko. Pero tinitiis ng lalaki ang sakit at umakyat sa tuktok ng bakal na kulungan at sa gulat ng lahat, nilak niya ang leeg ng oso gamit ang rear naked choke pero ginamit ng oso ang bigat nito para ihagis siya palayo ng marahas. Isang malupit na hampas ng paa ng oso ang dahilan kung bakit hindi na siya makatayo. Habang walang kalaban-laban ang lalaki ay binuksan ng oso ang duguan nitong bibig at bago siya tuluyang mamatay sa kagat, nahulog siya sa kanyang alaala at ang pangalan niya ay Akari at nabubuhay siya noong taong 2619. Para mapapagaling ang kaibigan niyang si Yuriko na may kakaibang sakit ay napilitan siyang sumali sa madilim at marahas na paligsahan ng pakikipaglaban. Nang maalala niya ang ngiti ni Yuriko ay bigla siyang nagising at muling nagkaroon ng lakas para lumaban, dahil sa pag-usbong ng kanyang kakayahang henetiko ay tumalon si Akari at nilapa ang higanteng oso gamit ang nakakakilabot niyang lakas, nakamit niya ang di makapaniwalang tagumpay na ito at nasaksihan ito ng dalawang misteryosong tao. Pero niloko si Akari ng mga tagapag-organize ng paligsahan at di nila inakalang mabubuhay siya, kaya ibinenta na nila si Yuriko sa dalawang misteryosong nanood ng laban ay hinarap ni Akari ang dalawang nilalang para singilin ang kanilang kasalanan. Malungkot nilang sinabi na patay na si Yuriko at ayon sa kanila ay nahawaan si Yuriko ng isang alien virus na tinatawag na AE na may 100% na fatality rate. Sinabi pa nilang ginawa nila ang lahat pero hindi pa rin nila nailigtas si Yuriko. Gayunpaman ay inimbitahan nila si Akari na tumulong sa iba pang nahahawahan ng parehong virus at ang dalawang ito ay miyembro pala ng United Nations Space Agency, upang labanan ang alien virus na plano nilang pumunta sa Mars at ang lalaki ay si Kamachi, ang team leader ng Mars Exploration Team at ang babae ay si Michelle at ito ang deputy leader. Nag-alok sila ng pakikipagtulungan kay Akari at para kay Yuriko at para sa hustisya sa kanyang puso. Tinanggap ni Akari ang imbitasyon ni Kamachi na dinala siya sa headquarters ng UN Space Agency at isinailalim sa isang buong katawan na remodeling ng mga organo. Sinabi ni Kamachi na para sa mga normal na tao ay nasa 36% lang ang tsansang mabuhay sa operasyon. Kasama ni Akari ay may 4 pang sumailalim sa operasyon at ang Mexican trio na sina Marcos, Alex at Sheila, at si Eva ay isang German na dinala ni Adolf na isang opisyal mula sa ibang departamento. Sinubukan ng trio na makipagkaibigan pero mayabang si Adolf at hindi sila pinansin dahil wala pang kasiguraduhan kung sino ang makakaligtas sa operasyon. Pagkaalis ni Adolf ay matagumpay na natapos ni Akari ang operasyon at lumabas ng ligtas. Tinanong ni na Marcos at Alex kung ano ang pakiramdam pero sabi ni Akari ay mas mataas talaga ang tsansa niyang magtagumpay dahil sa kanyang pisikal na kondisyon. Pinagtawanan siya ni na Marcos at Alex at tinawag siyang mayabang. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag ni Michelle ang misyon at ang layunin ng paglalakbay sa Mars ay mangolekta ng mga sample ng ekolohiya upang makabuo ng bakuna sa alien virus, para mailigtas ang sangkatauhan mula sa tuluyang pagkalipol. Ang dahilan kung bakit kailangan ang organ remodeling ay dahil may banta na nilalang sa Mars, isang kakaibang nilalang na isang dambuhalang ipis na may anyong parang tao. 500 taon ang nakalipas ay nagpadala ang mga tao ng mga ipis at special algae sa Mars para sa colonization. Pero sa paglipas ng panahon na ang mga ipis ay nag-evolve at naging malalakas at maskulado at tuwing may tao sa Mars, pinapatay ng mga ipis ang lahat ng dayo at noong 41 taon na ang nakalilipas, 2 team ang ipinadala sa Mars pero pinatay rin ng mga ipis. Pagkarinig nito ay nabigla si Akari dahil ang paglalakbay na ito ay isa na palang digmaan dahil lumipas ang panahon hanggang sa taong 2620, sa pamumuno ni Captain Kamachi na isang rocket na may sakay na 100 katao ang lumipad patungong Mars, formal nang sinimulan ang Mars Exploration Mission na tinatawag na Plan A. Aabutin ng 39 na araw ang biyahe papuntang Mars at sa panahong ito ay nag-enjoy ang mga crew sa kanilang buhay at naging magkaibigan sina Sheila at Eva at madalas nilang pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Napansin agad ni Eva na may gusto si Sheila kay Commander Kamachi at hinikayat siyang magtapat. Pero dahil sa kanyang hiya ay hindi ito nagawa ni Sheila pero ang pag-ibig ay may balanse at isang beses. Nang muntik nang magkaroon ng gulo sa loob ng rocket na isang binatang Ruso ang tumigil sa kaguluhan sa pamamagitan ng pagtanggap ng suntok sa mukha,
Tinulungan siya ni Sheila at binalutan ang kanyang sugat at nahulog agad ang loob ng batang Ruso na si Ivan sa kanya. Pero hindi nagtagal ang masasayang sandali at papalapit na ang araw ng kanilang pagdating sa Mars, samantala ay may masama na namang plano si Akari balak niyang sisilip sa banyo ng mga babae kasama si Marcos. Dahan-dahan silang tumingin sa pagitan ng pinto at nakita nila ang isang babae sa loob na nakatitig sa kanil ng matalim. Papunta na sana si Akari para humingi ng tawad nang biglang lumitaw ang isang dambuhalang ipis. Ikinagulat niya ito at halos hindi siya nakaiwas sa atake gamit ang buong lakas niya at kasabay nito ay nagsilabasan ang iba pang mga ipis sa loob ng spacecraft at nagsimulang patayin ang mga hindi handang miyembro ng crew, agad na nabalot ng kaguluhan ang buong barko. Ang mga ipis mula sa Mars ay may napakalakas na lakas dahil sa mutation at kaya nilang durugan ang ulo ng tao gamit lang ang kamay o bunutin ang gulugad nito. Napakatibay ng kanilang panlabas na balat kaya't hindi tumatalab ang karaniwang mga bala at kailangan munang maturukan ng espesyal na gamot ang mga modified crew members para magkaroon ng kakayahang lumaban. Pero sina Akari at Deputy Commander Michelle lang ang hindi na kailangan pang turukan para magamit ang kanilang kakayahan, dahil dito ay mabilis na sumugod si Michelle para harapin ang ipis mula sa Mars at habang inutusan niya sina Akari at Marcos na magpunta sa storage room anuman ang mangyari ay para kunin ang gamot. Pero pagbungad nila sa pintuan ng imbakan at nagkalat na sa sahig ang mga mahalagang gamot, nanggugulo sa loob ang dalawang ipis mula sa Mars at natigilan sina Akari at Marcos sa nakakatakot na eksena. Sa oras na iyon ay ipinagbigay alam ni Commander Camachi sa Earth na bigo na ang Plan A, pero tila wala itong epekto sa headquarters sa Earth na iginiit nilang kailangang magtagumpay pa rin ang misyon at inutusan si Camachi na isagawa ang backup plan. Galit na galit si Camachi nang marinig ito. Pinaghinalaan niyang may kasabwat sa loob dahil nasa labas pa sila ng Martian atmosphere kaya imposible raw na basta-basta makapasok ang mga ipis, pero kahit may duda siya ay sinunod pa rin ni Camachi ang utos at inactivate ang backup plan. Nag-umpisa ang spacecraft na bumababa ng emergency papunta sa Mars at kasabay nito ay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sumabak na rin ang pinakamagagaling na mandirigma mula sa iba't ibang bansa at si Adolf na martial artist mula Germany, si Liu Yiwo na mula China, si Asimov mula Russia at si Joseph mula sa Roman Federation. Kasama sina Camachi at Michelle ay hinarap nila ang 6 na Martian cockroach sa one-on-one na laban, pagkatapos maturukan ng backup drugs at agad silang nagkaroon ng lakas na higit pa sa mga ipis, isang suntok lang mula kay Michelle at napapadugo sa bibig ang kalaban. Si Asimov naman ay walang hirap na iniikot ang leeg ng ipis at tinanggal ito at si Joseph ay iniligtas si Eva na halos himatayan sa takot, at ginamit ang isang malakas na atake para hatiin sa dalawa ang isang ipis at dito natapos ang krisis sa loob ng cabin. Tinipon ni Camachi ang natitirang crew at ayon sa backup plan ay iiwanan nila ang pangunahing spacecraft at bababa sa Mars gamit ang escape pods. Hati-hati ang mga crew sa 6 na grupo at pinamumunuan ng 6 na mandirigmang lumaban sa mga ipis. Lahat ng grupo ay kailangang mag-radio contact pagkababa at magtipon-tipon sa crash site. Dahil sa ganitong paghahati ay napilitan si Akari na magpaalam sa ilan niyang kaibigan at nagpaalaman ang lahat at sumakay sa escape pods, kasama si Akari sa second unit na pinamumunuan ni Michelle. Kasama rin niya si Alex at ito ang malapit niyang kaibigan. Madali nilang naiwaksi ang mga kalaban na ipis at nakalipad ng ligtas at sa wakas ay nakatapak na si Akari sa lupa ng Mars. Pagkalipas ng daan-daang taon ng terraforming ay laking gulat nila na ang Mars ay naging masigla at puno ng buhay. Kayang huminga ng mga modified crew kahit walang spacesuit pero hindi lahat ng unit ay maswerte at ang 6th unit na pinamumunuan ni Joseph ay natrap ng isang higanteng lambat habang pababa. Bumagsak ang kanilang aircraft sa isang bangin at bigla namang nagsilabasan ang napakaraming Martian cockroach mula sa magkabilang gilid ng bangin at pinalibutan sila. Sa unang hakbang pa lang nila sa Mars ay nakaharap na sila agad sa isang nakamamatay na krisis at samantala ang 3rd unit ni Asimov na binubuo ng mga Ruso ay bumababa malapit sa isang pyramid. Bago pa makalabas ang crew para mag-imbestiga ay biglang umatake ang isang ipis mula sa Mars na ikinagulat ng lahat. Nawalan ng isang braso si Asimov habang inililigtas ang isa niyang kasamahan pero kahit sugatan ay nais pa rin niyang isalba ang mga medical supplies, inutusan niya ang isa sa kanyang babaeng kasamahan na gamitin ang tinatawag nilang bug gun at plano nilang hulihin ng buhay ang ipis. Pero nang makita ito ng ipis ay agad itong sumugod sa babae at buo ang loob ng babae at pinindot niya ang gatilyo.
pero sa susunod na segundo ay binugbog ng ipis ang kanyang ulo at tinanggal ito mula sa kanyang katawan. Sa sobrang pagkagulat at sakit ay nabasag ang loob ng binatang Ruso na si Ivan at ang babaeng iyon ay kapatid niya sa dugo. Samantala ay ang first unit ni Komachi ay matagumpay na nag-crash land at nakapag-establish ng contact sa Earth. Ang rescue team na ipapadala mula Earth ay darating sa Mars sa loob ng 40 araw kaya't hinimok ni Komachi ang kanyang mga kasamahan na kailangan nilang mabuhay sa loob ng panahong iyon. Ang hindi nila alam ay may isang Martian cockroach na nakaabang sa ibabaw ng spacecraft sa mismong sandaling iyon. Sa tindi ng lakas nito ay binasag ng ipis ang bulletproof na salamin ng sasakyang pangkalawakan gamit lang ang isang suntok, pero hindi lang lakas ang meron sila at napakataas din ng kanilang katalinuhan. Sa kabila ng pagiging harap-harapan sa tatlong mandirigmang tao at bigla itong tumalikod at tumakas, habang nagtaka sina Komachi at ang dalawa pa at biglang lumitaw ang isa pang ipis na may kakayahang lumipad at sumasampa sa ibabaw ng spacecraft, pinunit nito ang salamin at pilit na pumasok sa loob. Ang mga civilian sa loob ng barko ay nanginginig sa takot at sa gitna ng kritikal na sandali ay tumayo si Sheila kahit natatakot din. Tinutok niya ang bug gun sa ulo ng ipis at isang tama lang ng net gun na matagumpay niyang natrap ang halimaw. Pinuri siya ni Captain Komachi dahil sa kanyang katapangan. Pero bigla na lang tumayo ang nakulong na ipis at mula sa palad nito ay bumulwak ang high temperature na gas na agad tumatagos kay Sheila. Si Marcos ang unang kumilos na galit niyang binasag ang bungo ng ipis, pero huli na ang lahat at wala nang maililigtas kay Sheila. Sa mga huling sandali niya ay nasa mga bisig siya ni Komachi at nais niyang ipahayag ang nararamdaman niya para sa kanya, pero dahil sa malubhang sugat ay wala siyang nasabi kaya't namatay si Sheila nang may panghihinayang. Ang dahilan kung bakit may superpowers ang mga Martian cockroach ay may kaugnayan sa isang dating plano ng sangkatauhan na tinawag na Plan B. Noon ay sumailalim ang mga crew sa tinatawag na bug surgery sa ilalim ng isang doktor. Dahil dito ay nagkaroon sila ng kakayahan ng mga insekto kaso halos lahat sa misyon na iyon ay namatay, kinuha ng mga ipis ang katawan ng mga crew at ginamit ito para magkaroon ng espesyal na kakayahan. Ngayon ang mga modification na tinanggap ng mga crew ng Plan A ay mas advanced pa kaysa sa Plan B, hindi na limitado sa mga insekto ang kanilang mga bagong kakayahan. Si Marcos ang unang kumilos at sa isang malakas na ni-strike ay binasag niya ang ulo ng isang ipis. Ang pinagmumulan ng kanyang lakas ay ang Huntsman Spider na isang mandaragit ng mga ipis kaya't matapos siyang turukan ng gamot, nakamit niya ang lakas at bilis na kayang lamangan ang mga Martian cockroach. Habang pumapatay ng ipis at umiiyak si Marcos ay bawi ito para sa pagkamatay ni Sheila at sa gitna ng kanyang mga sigaw, binabalikan ni Marcos ang kanyang alaala at bago pa sila pumunta sa Mars, sina Marcos at Alex ay mga manggagawa sa mansyon ni Lady Sheila. Noon puro gulo at away lang ang alam nila pero dahil sa kabutihan ni Sheila ay natuto silang magbago, naging matibay ang samahan nilang tatlo at isang araw ay sinunog ng mga rebelde ang mansyon ni Sheila at naging palaboy silang tatlo, sa kalaunan ay nagkita silang muli sa UN Space Agency. Kaya't sabay-sabay silang pumunta sa Mars at dahil dito ay lalong nasaktan si Marcos sa pagkawala ni Sheila at ibinuhos niya ang lahat ng galit niya sa mga Martian cockroach. Sa tulong ni Captain Komachi ay mabilis na nakatakas ang first unit mula sa panganib, kasabay nito ay napalibutan naman ng mga Martian cockroach ang second unit, agad na nagturok ng gamot si squad leader Michelle at lumaban. Naipanalo niya ang labanan ng lakas laban sa isang ipis na isang headbutt ang nagpapalipad dito at habang nakahandusay, sinubukan nitong umatake ng patago kaso bigla na lang namamaga ang mukha ng ipis at sumabog at lumabas na may natatanging lahi si Michelle. Ang kanyang ama ay bahagi ng Plan B at nakuha ang lakas ng isang bullet ant at namana ni Michelle ang lakas na iyon at sa ilalim ng bagong modification, nakakuha rin siya ng kakayahan ng exploding ant kaya't isa siyang dual ability user. Katulad ni Michelle ay nagturok na rin ng gamot si Akari at may lumabas na sinulid mula sa kanyang mga kuko, pinagsama ng kanyang silk thread at husay sa martial arts at agad niyang naitali ang dalawang ipis. Isang pangatlong ipis ang sumubok umatake ng mabilis pero napinsala ang isa nitong paa dahil sa sinulid ni Akari dahilan para tuluyan itong mawalan ng kakayahang lumaban. Ang kakayahan ni Akari ay nagmula sa bagworm moth at ang nilalang na may pinakamalakas na likas na seda sa buong kalikasan,
Sa tulong ng pinagsamang lakas nila ni Michelle ay mabilis nilang nalipol ang mga ipis. Pagkatapos ng labanan ay pumunta si Michelle sa ilog para maghugas ngunit biglang lumitaw mula sa tubig ang isang ipis at hinablot siya. Tinangka ni Akari na abutin si Michelle pero huli na siya ng ilang segundo, pilit siyang kinakaladkad ng aquatic na ipis pababa sa ilog. Kasabay nito ay isang ipis na may sobrang lakas sa pagtalon ang biglang bumagsak sa bubong ng sasakyang panghimpapawid. Agad uminom ng gamot si Alex nang makita ito pero tinadyakan siya at tumilapon at sa halip na habulin siya, winasak ng ipis ang windshield sa ilalim ng kanyang paa at inilipad ang eroplano. Lubos na kinatakutan ito ng mga scientist sa loob ng barko at habang nag-aambang umatake ang ipis, inihagis ni Alex mula sa malayo ang isang bato at natamaan ang tainga nito sabay na lumitaw ang ilang sinulid na tumali sa mga panga nito. Pagkarating ni Akari sa eroplano ay ang una niyang ginawa ay ang paalisan ang lahat ng researchers gamit ang ejection seats. Nilagyan niya ng seda ang bawat isa at sinalo sila ni Alex na may kakayahang lumipad gaya ng ibon at upang ligtas na mapalapag. Nang wala na siyang iniintinding iba ay handa na si Akari na lumaban ng malaya, pero biglang nagbago ang sitwasyon. Binugbog siya ng lipong cockroach hanggang sa mapapikit at bumagsak siya at nang humarap ang ipis para kontrolin muli ang eroplano, biglang may malakas na pagsabog sa likuran nito na si Akari at sa kanyang desperasyon, ay napunta sa tinatawag na red eye state kung saan tumaas ng husto ang kanyang lakas. Sa isang sipa lang ay nabasag niya ang matigas na panlabas na balat ng ipis, samantala si Michelle ay pilit na lumalaban sa ilalim ng tubig at dahil wala siyang naiturok na gamot, lakas ng katawan lang ang gamit niya pero ang kalaban na ipis ay sadyang sanay sa tubig. Nang muntik na siyang makawala at muli siyang nahablot nito at sa puntong iyon ay paubos na ang kanyang oxygen, nang makita niyang wala na siyang tsansa ay kinagat niyang mahigpit ang binti ng ipis para kahit papano ay mapigilan ito ng kaunti bago siya mawalan ng hininga. Pero sa mismong sandaling iyon na isang sinulid mula sa eroplano ang biglang humila sa kanya paakyat, ito ang sinulid na inilagay ni Akari bago pa siya mahulog sa tubig at ngayon ay nagamit na rin ito, nang mailigtas si Michelle at agad na binato ni Akari ang ipis palabas ng eroplano gamit ang isang spare part. Sa ere ay sinubukan ng ipis na lumipad gamit ang mga pakpak nito pero isang bagsak ng bola mula kay Alex na expert sa baseball ang tumama sa pakpak nito at winasak ito. Pagkamulat ni Michelle ay napansin niyang mahigpit pa rin niyang hawak ang binti ng ipis. Agad niya itong binali at biglang bumagsak mula sa langit ang lipong cockroach sa harap niya. Pero dumating rin si Akari sa tamang oras at magkasama nilang inatake at nakapture ang ipis at sa ganitong paraan, nagtapos sa tagumpay ang unang labanan ng second unit lahat ay nakaligtas. Kasabay nito ay nakipaglaban din ang third unit na binubuo ng mga Ruso sa mga Martian cockroach at sa paglapit ng mga kalaban, unang lumuhad si Asimov para humingi ng tawad kay Ivan at inako niya ang pagkamatay ng kapatid ni Ivan bilang resulta ng sarili niyang maling desisyon, pagkatapos ay inutusan niyang turukan ang lahat ng gamot. Kung may unit na binubuo ng purong mandirigma at ito ang third unit ng bansang mga mandirigma, ang kakayahan ni Asimov ay nagmula sa Emperor Crab na may pinakamatibay na panlabas na balat at kaya niyang tiisin ang mga atake ng ipis nang hindi nasasaktan. Bukod pa rito ay may kakayahan din siyang mabilis na mag-regenerate at ang putol niyang kanang kamay ay muling tumubo agad. Sa isang suntok lang ay nabasag niya ang panga ng isang Martian cockroach at sa ilalim ng kanyang pamumuno, tuluyang nawasak ng third unit ang grupo ng mga Martian cockroach. Katatapos lang ni Asimov na talunin ang isang ipis at lumingon siya para kamustahin si Ivan, ngunit sa isang iglap ng pagiging kampante ay agad siyang napatay at sunod-sunod na malagim ding namatay ang ibang miyembro ng unit. Ang ipis na nagwagi ay nagtangkang kunin ang aircraft ng third unit kaso laking gulat nito wala siyang lakas sa mga daliri. Lumabas na lahat pala ay isang ilusyon at ang pinagmulan ng ilusyon ay ang kakayahan ni Ivan na tinatawag na Datura. Sa loob ng ilusyon ay nakakita ang ipis ng mga nakakatakot at kakaibang bagay at sa unang pagkakataon ay nakaramdam ito ng takot at sa sobrang gulat, tumakbo ito pero agad din siyang napin sa lupa at pinatay ni Ivan. Sa laban na ito bukod sa kapatid ni Ivan ay nakaligtas ang lahat ng natitirang miyembro ng third unit at sa pamumuno ni Asimov. Naghanda sila para galugarin ang pyramid sa harap nila sa Mars at samantala sa isang lihim na pasilidad sa Germany, isang batang lalaki ang sumailalim sa isang matinding programang pang-modification.
Isa lamang siya sa milyong ginawang test subject sa lugar na iyon at upang maprotektahan ang kanyang mga kapwa tagong eksperimento, voluntaryo siyang naging unang sumailalim sa pagsubok. Sa kabila ng paulit-ulit na malulupit na eksperimento at nakaligtas ang bata at siya ang unang tao na nagkaroon ng non-insect na kakayahan, ang teknolohiyang ito ang naging batayan sa mga modification ng Plan A at nang siya'y lumaki, naging bahagi rin siya ng proyektong ito at siya ay si Adolf. Ngayon siya ang pinuno ng 5th Unit sa Mars at sa kanilang misyon ay nakasalubong nila ang isang malaking grupo ng Martian cockroach. Si Isabela at isa sa mga combat member ay nag-isa ngunit pinupulbos ang mga ipis gamit ang kanyang lakas, matapos malinis ang paligid at pinapaandar ni Adolf ang aircraft at ginamit ang radar upang iwasan ang mga kalaban. Ngunit bago sila makalipad ay biglang lumitaw ang escape pod ng 4th Unit at bumangga sa kanilang aircraft ng walang babala, pagka-recover ng 5th Unit mula sa banggaan at napansin nilang pinalibutan na sila ng daan-daang Martian cockroach na may dalang mga baril. Lalong lumala ang sitwasyon nang makita nilang nakuha na ng mga ipis ang escape pod ng 4th Unit matapos talunin ang sakay nito, dahil sa panganib ay nagdesisyon si Adolf na kumilos at sa kanila, siya at si Isabela lamang ang may kakayahang lumaban at agad silang nagturok ng gamot at sa isang iglap, isang malakas na kidlat ang bumagsak mula sa langit. Ang masasakit na eksperimento kay Adolf ang dahilan kung bakit nakuha niya ang kakayahan ng isang electric eel kaya't naging parang walking power source siya. Gumamit siya ng 100,000 volts na kuryente para sunugin ang mga ipis at upang hindi mapinsala ng sarili niyang kuryente, may mga safety mechanism sa katawan niya pero iniwan siyang napupuno ng peklat. Ang kanyang mga sandata ay conductive na mga kutsilyong maaaring ihagis at sa bawat bitaw niya ng kutsilyo, maraming ipis ang namamatay sa taas ng boltahe pero habang abala siya sa pakikipaglaban ay biglang dumating ang isang sasakyan. Lahat ng Martian cockroach ay agad tumahimik at bumigkas ng paggalang at mula sa sasakyan, lumabas ang isang matandang ipis na tila may katalinuhan at sa ilalim ng utos nito ay daan-daan na ipis ang biglang umatake. Si Isabela na matapos inumin ang gamot ay nag-transform bilang isang carnivorous insect at hinarap ang isa sa mga elite cockroach, ngunit sa isang suntok lang ng kalaban at nabasag ang kalahating katawan ni Isabela at sa harap ng pagkamatay ng kasama, nanatiling walang ekspresyon si Adolf pero lumabas sa kanyang sunod-sunod na matitinding atake ang galit at paghihiganti. Habang duguan sa gitna ng labanan ay naalala ni Adolf ang kanyang nakaraan at matapos magtagumpay ang eksperimento sa kanya, nabigyan siya ng kalayaang lumabas pero lagi siyang minamanmanan ng lihim na pasilidad, dahil sa mga peklat sa kanyang mukha ay naging malungkot ang buhay niya sa unibersidad. Si Rosa lang ang kauna-unahang babae na nakipag-usap sa kanya sa paglipas ng panahon, naging magkaibigan sila ni Rosa at sa tulong ng mga kaibigan ay nag-date sila sa zoo at nagdiwang ng kaarawan ni Adolf sa isang tulay sa hating gabi. Sa gabing iyon ay hinalikan siya ni Rosa at sa unang pagkakataon ay naranasan ni Adolf ang pagmamahal. Nagpakasal sila agad pero hindi rin tumagal ang kaligayahan at ilang linggo matapos ang kasal, nalaman ni Adolf na may ibang lalaki si Rosa at nang harapin niya ito ay humingi ng tawad si Rosa habang umiiyak, dahil sa pagmamahal ay pinatawad siya ni Adolf. Pero hindi natapos doon ay mas lumala pa ang pagtataksil at bago siya bumiyahe papuntang Mars, nanganak si Rosa ng batang napatunayang hindi anak ni Adolf. Base sa resulta ng pagsusuri ay dumating si Adolf sa Mars dala-dala ang mabibigat na emosyon. Mula pa sa simula ay isa lang ang layunin niya sa pakikipaglaban at ang mamatay, sa harap ng napakaraming ipis mula sa Mars at halos maubos ang kanyang lakas sa pagpigil ng sunod-sunod na pag-atake ngunit sa kabila ng lahat, parang hindi nababawasan ang bilang ng mga ipis at habang si Adolf ay papalapit na sa kamatayan. Habang nagbabadya ang isa na namang malawakang atake ay biglang sumugod ang mga miyembro ng 5th Unit, bagamat hindi sila combat members at buong tapang silang lumapit upang protektahan ang minamahal nilang pinuno, ngunit agad silang nakaranas ng matinding pinsala. Tinangka ni Eva at ito ang miyembro ng Unit 5 na hilahin si Adolf palayo upang iligtas siya, kaso napansin ito ng isang ipis at sa kritikal na sandali ay isang crew member ang humaharang gamit ang sarili niyang katawan upang sagipin sila mula sa tiyak na kamatayan, kasabay nito ay nagbigay ng utos ang elder na ipis. Itinaas ng mga ipis ang kanilang mga insect catching gun at ginamit ang mga net upang hulihin ang mga natitirang miyembro. Sa harap ng posibilidad na gawing test subjects ng mga Martian cockroach ay napaiyak si Eva sa kawalan ng pag-asa.
Biglang tumama ang isang kidlat kay Adolf na nakahandusay sa lupa at naging parang pacemaker ito na muling nagpagising sa kanya. Paano niya hahayaan na pahirapan ng mga ipis ang mga kasama niyang tapat at mahalaga sa kanya at iniinom niya ang napakalaking dosage ng gamot, agad nitong winasak ang mga safety mechanism sa loob ng katawan niya. Sa kabila ng matinding sakit dulot ng sunod-sunod na kuryente sa kanyang katawan, tumindig si Adolf at muling naglabas ng 100,000 volts habang sumugod sa kawan ng mga ipis at nilabanan niya ang daan-daang ipis upang marating ang Elder at tumira siya ng 2 kutsilyo, ngunit hinarang ito ng mga ipis na may dalang bandila bilang shield sa kanilang pinuno. Pero ito'y bahagi ng plano ni Adolf at inaabot niya ang isang daliri sa langit at agad bumagsak ang kidlat. Ang mga kutsilyong nakabaon sa bandila ay nagsilbing lightning rods. Dahil dito ang Elder na ipis na nakatayo malapit sa mga ito ay agad na sinunog mula loob hanggang labas. Sa isang iglap ay tuluyang naubos ang lakas ni Adolf at siya'y bumagsak sa lupa at tila naging estatwa. Sa kabutihang palad ay huminto sa pag-atake ang mga ipis matapos bumagsak ang kanilang leader. Lumapit ang isang elite cockroach sa Elder at biglang pinukpok ng malakas ang dibdib nito gamit ang paa. Agad na naintindihan ng 5th unit at ito ay CPR na naging epektibo ang ginawa at unti-unting nagkamalay ang Elder, at sa pagbabalik ng leader nito ay muling umatake ang mga ipis. Ngayon ay nanginginig na ang mga binti ni Adolf at hindi na niya kayang buhatin ang kanyang mga kutsilyong sandata. Para protektahan siya ay ginamit ni Eva ang sarili niyang katawan bilang shield, kasabay nito ay naglabas ng mga baril ang ibang ipis sa utos ng Elder at sunod-sunod na bala ang umulan sa kanila. Wala nang ibang pagpipilian si Adolf kundi gamitin ang kanyang electric net pero sa pagkakataong ito, kinailangan niyang abusuhin ang sarili niyang buhay para harangin ang mga bala at nang napagtantong walang epekto ang mga baril, inutusan ng Elder ang mga ipis na magsipulot ng mga bato. Sa harap ng libo-libong bato na ibinato ng sabay-sabay ang tanging nagawa ni Adolf ay yakapin si Eva at protektahan siya, sa lakas ng pagbato ay nabasag ang katawan ni Adolf. Sa loob ng kanyang katawan upang maiwasan ang pagtagas ng teknolohiya, sa takot ay nagtakbuhan ang mga ipis habang tumatakbo ang countdown, nakahinga ng maluwag ang mga natirang miyembro ng 5th unit. Yumayakap ng mahigpit si Eva kay Adolf na isa silang tunay na pamilya at kung mamatay man at nais nilang sabay, sa isang pagsabog na yumanig sa buong lugar at pumanaw ang buong 5th unit sa isang marangal at makasaysayang wakas, si Adolf Reinhard at ito ang pinuno ng squad ay isang tunay na bayani. Ang buong buhay niya ay puno ng pasakit at pagtataksil pero kahit kailan ay pinili niyang maging mabuti at mahabagin sa iba, kasabay nito ay abala rin sa matinding labanan ang 1st unit at si Marcos na nag-transform bilang isang Spider-Man ay may hawak na bakal na tubo at winawasak ang mga batong inihahagis ng mga Martian cockroach na parang nag-baseball. Bagamat malakas at mabilis si Marcos at may kahinaan ang Huntsman Spider na may mahinang stamina, ilang ulit lang siyang nakailag at samalag at muntik nang tamaan ang kanyang ulo ng isang malaking bato. Sa kabutihang palad ay maraming combat members ang 1st unit. Isa sa kanila ay si Kanako na babae at may kakayahang nagmula sa white-throated needletail. Sa pamamagitan ng kanyang matatalim na pakpak ay paulit-ulit niyang pinupunit ang hanay ng mga ipis. Ang squad leader na si Kamachi ay nakatuon sa pinuno ng mga ipis at sinasabayan siya sa likod ni KG na isang elite fighter din ng 1st unit at dating boksingero. Sa mga kasapi ng Project A na karamihan ay galing sa mga laylayan ng lipunan, si KG ang pinakaangkop sa misyon sa Mars. Bago siya makarating dito ay si KG ay isang bituin sa mundo ng boxing at hindi siya kilala sa knockout ngunit nakuha niya ang titulo sa World Lightweight Division sa pamamagitan ng puntos. Dahil hindi siya kontento ay hinamon niya ang Super Lightweight Division at sa labas ng ring ay simple lang ang kanyang buhay. Tuwing weekend ay sumasakay siya ng bangka papunta sa isang isla para alagaan ang ina niyang may malubhang karamdaman. Sa kabila ng hirap ay masaya ang kanilang payak na pamumuhay pero gaya ng iba sa Project A, hindi rin siya pinayagang manatiling masaya at bigla siyang nagkasintomas ng retinal detachment. Lumubog sa utang ang kanyang pamilya sa kakahanap ng lunas pero wala ring naging epekto. Habang papalabo ang kanyang paningin ay napilitan siyang lisanin ang ring at bumalik sa isla bilang tagadala ng sulat. Nang mamatay ang kanyang ina ay tuluyang bumagsak ang kanyang mundo, doon siya nilapitan ni Michelle at inalok na sumali sa Project A. Kapalit nito ay mabura ang lahat ng kanyang utang at hindi mahalaga ang pera kay KG pero naalala niya ang habilin ng ina,
mamuhay ka ayon sa gusto mo kaya't tinanggap niya ang alok at nagtungo sa Mars. May isa lang siyang kahilingan kay Michelle na ang hayop na ipagsasanib sa kanya ay dapat may pinakamagaling na dynamic vision. Ngayon ay kaharap ni KG ang isang evolved na ipis sa Mars na may panlabas na balat ng pinakamatibay na insekto sa mundo, ang Black Stag Beetle, ngunit hindi lang niya naiilagan ang mga atake ng ipis at nawasak pa niya ang armor nito gamit lang ang isang hook punch. Ito ay dahil ang kakayahan ni KG ay mula sa Peacock Mantis Shrimp, isang nilalang na may matinding dynamic vision at pares ng napakalakas na tentacle na tila pambugbog. Para kay KG na isang boksingero, ito ang perpektong kapangyarihan. Sa tulong nito ay mahusay niyang nilabanan ang Black Beetle Cockroach, pero habang tumatagal ang laban, muling sumiklab ang sakit sa kanyang mata at sinamantala ito ng ipis at sinuntok si KG palayo. Pero hindi ganoon kadali na pabagsakin si KG at tumayo siyang muli kahit pansamantalang nawalan ng paningin ang kanyang kanang mata. Sa disadvantage man may dahilan kung bakit naging kampyon siya sa puntos at taglay niya ang pambihirang tibay ng katawan sa pagtanggap ng suntok. Mula sa kanyang kaliwang kamao ay pinakawalan niya ang isang diretsyo na isang solid na suntok na pinagdusa ang dibdib ng ipis hanggang lumubog ito. Anuman ang pagsubok ng ipis na hindi na ito makatayo at sa round 4, sa 47 seconds at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakamit ni KG ang kanyang unang knockout sa buong karera. Samantala si Komachi naman ay naharap sa isang ipis na gumagamit ng mga sinulid sa pakikipaglaban na isang kakayahang agad nagbalik sa kanya ng alaala. Noong mga dekada na ang nakalipas ay naging bahagi siya ng Mars exploration sa ilalim ng Project B. Isa sa kanyang mga kasama ay ang kaibigan niyang si Nanaw noong pagkabata na nagbuwis ng buhay sa misyon. Ang kakayahan ni Nanaw ay mula sa alagang silkworm at ang paggawa ng sinulid ngayon, ginagamit na ng isang ipis na may puting buhok. Sa harap ng kalaban na gumagamit ng kapangyarihan mula sa labi ng isang mahalagang alaala, hindi na nag-alinlangan si Komachi at mabilis siyang sumugod para lumaban at ang kakayahan ni Komachi ay mula sa Giant Hornet, na nagbigay sa kanya ng dalawang matitibay na stinger na parang aserong espada na madaling tumatagos sa panlabas na balat ng White Cockroach. Habang naaalala ang bawat sandali niya kasama si Nanaw at pinakawalan ni Komachi ang lahat ng kanyang galit sa sunod-sunod na suntok hanggang tuluyang mawalan ng kakayahang lumaban ang ipis. Mabilis na naisakatuparan ni Komachi at KG ang operasyon sa pagpugot, halos naubos ang hukbo ng ipis sa lakas ng pagsalakay ni Marcos at Kanako. Pero kung iniisip ng iba na hanggang dito lang ang lakas ng mga Martian cockroach, isang malaking pagkakamali iyon. Sa kabilang dako ay natuklasan ng 3rd Unit na habang iniimbestigahan nila ang pyramid, may malaking revelasyon at nasamsam ng mga ipis ang mga drone ng tao. Tinanggal nila ang mga fuel tank ng drone at sa dingding malapit doon ay may nakasabit na kurtina na nagsilbing screen. Ipinapakita nito ang detalyadong impormasyon tungkol sa buong Mars Expedition Team mula sa mga kakayahang in-inject, hanggang sa mga landing site ng bawat unit at lahat ay dokumentadong mabuti. Dito napagtanto ni Asimov ang leader ng 3rd Unit na may isang traidor sa loob mismo ng Project A. Kasabay nito ay ilang meteor ang bumulusok sa kalangitan at ang mga fuel tank na ninakaw ay ginawang missile at diretsyong tumama sa lugar ng 1st Unit. Isang malakas na pagsabog ang naglaho sa kanilang posisyon. Biglang nagsilabasan mula sa ilalim ng lupa ang napakaraming Martian cockroach at sa kasamang malas. Nawala na ang epekto ng gamot ni Marcos at tinangkang tumulong ni Anderson, isa sa 1st Unit, ngunit agad naputol ang kanyang isang binti ng isang colored cockroach. Ang ibang non-combat members ay agad nasawi na may ilan pang ang nabaliw sa sobrang takot. Lubusang naipit ang 1st Unit pero sa kritikal na sandali ay isang lumilipad na metal na bola ang sumalpok sa ulo ng ipis. Eksaktong ipinukol ni Alex ang expert sa baseball mula sa 2nd Unit at sa wakas ay dumating na sila. Natagpuan ni Marcos ang gamot sa loob ng bola at nang inumin niya ito, muling nagbalik ang kanyang hayop na kakayahan at gumamit siya ng baseball stance. At tinamaan niya ang bola ni Alex, isang atake na dumurog sa napakaraming ipis sa isang iglap. Habang lumilipad ang mga sinulid ay dumating na rin sa labanan si Akari at ang pangunahing mandirigman ng 2nd Unit. Muling nagtagpo ang magkaibigan na sina Marcos at Akari, samantala ay tinangka ng colored cockroach na lusubin ang eroplano. Pero humaharang sa kanya si Michelle, pinuno ng 2nd Unit, at ang ipis na ito ay kabilang sa subspecies na tinatawag na Rainbow Stag Beetle. Hindi man nito matapatan ang lakas ni Michelle na may bullet ant ability, mayroon itong optical camouflage na kakagawa ito ng invisibility. Agad na hindi na nila ito makita kaso kahit sugatan,
Agad tumulong si Anderson gamit ang kanyang Orca ability na may sonar detection, dahil dito ay natukoy agad ang lokasyon ng target kahit napapalibutan ng ipis. Sa lakas ni Michelle ay napasuko niya ang Rainbow Stag Beetle at kasabay nito, inactivate niya ang kanyang Exploding Ant ability at pinasabog ang mukha ng kalaban at sa ibang bahagi ng labanan, natagpuan ni Alex ang kaibigan niyang si Marcos, na nakaluhod at humihingi ng tawad dahil hindi niya naipagtanggol si Sheila. Tahimik na sinuntok siya ni Alex at pagkatapos ay niyakap siya at sinabi na di pa panahon para umiyak, hinimok niya si Marcos na bumangon at bumawi para kay Sheila sa pamamagitan ng pagpatay sa mas maraming Martian cockroach. Dumating rin sina Kamachi at KG at nagkaisa silang apat sa pagsugod sa walang katapusang hukbo ng ipis, sa gitna ng walang humpay na labanan na mula ang mga mata ni Akari, lumitaw ang kanyang bloodlust pero agad siyang pinigil ni Kamachi at Michelle. Nang makabawi ng diwa si Akari at ipinakita niya ang husay niya sa tactics at ginamit ang kanyang mga sinulid upang ibalot at ikulong ang isang cockroach subspecies sa loob ng isang kakon. Sa wakas ay nagsanib puwersa ang first at second unit at unti-unting umatras ang mga Martian cockroach, pero ang tunay na kalamangan ng mga ipis ay ang kanilang dami na tila alon na walang katapusan ang pagdating ng mga ito. Subalit ang mga tao sa Mars ay nagkaisa at bawat isa ay may pinoprotektahan. Bawat isa ay may dahilan upang patuloy na lumaban kaya't kahit duguan at sugatan ay hindi sila umatras, dahil ito ang kalooban ng mga nilalang ng Earth at ng buong sangkatauhan. May 36 na araw pa bago dumating ang rescue team mula sa Earth kaso sa iba't ibang dahilan ay hindi pa man lang ito nakakaalis, gayunman ay may isang pinagkakatiwalaang kakampi si Kamachi sa Earth na si Hiruma Ichiro, isa sa 2 natirang survivor mula sa Project B. Siya na ngayon ang punong ministro ng Japan at handang isakripisyo ang lahat at pati kaluluwa niya, para iligtas ang mga mandirigmang nasa Mars.